Amen. Lakasan po natin ang palakpak para kay Jesus. Samahan natin ang pagsigaw na pasalamat sa Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Good morning everyone. Welcome po sa ating 10 o'clock worship celebration. Batiin niyo po yung mga malapit po sa inyo. Pwede niyo yung kamayan, i-high five, at i-welcome, i-appreciate. Ayan, i-appreciate niyo naman yung kanilang nagkilay na mabuti yan. And of course, those of you who are watching this Facebook Live, sa mga nasa ibang bansa po, kay Chiro sa nasa Japan, sa tita ni Chiro, nanonood din. Of course, si Sugar, sa Aringay, La Union, at marami pa iba sa mga nasa iba't ibang panig ng mundo na antabay po sa atin. Sige po, bigyan ko po kayo ng pagkakataon, medyo makahinga ng bahagya, makapagpahid ng luha, at relax na makinig ng mensahe na mabuting balita dahil meron pong sasabihin sa atin ng Diyos sa umagang ito. Alright? Sabihin mo sa katabi mo, salamat ha, nandito ka. Alright, nasa panibagong series na po tayo sa buwan na ito, yung tinatawag po natin detox. Alright, sabihin natin detox. Alright, anong ibig sabihin nito? Mamaya maiintindihan po natin yung mabuti habang tayo po'y malaya at relax na nakikinig ng salita ng Panginoon. May mga bagay po na gusto ng Diyos alisin natin, bitawan natin, at hindi natin dapat pinangahawakan para matanggap natin kung ano yung dapat na meron tayo. Nakuha niyo po ba ibig sabihin? So yung ating po pag-uusapan, ready na po ba kayo? Alright, hindi ko po marinig. Ready na ba kayo? Alright, pag-uusapan po natin ang patungkol sa series nating Detox na pinamagatan ko pong The Power of Detachment. Say with me, The Power of Detachment. Ayan, wala pa ako sa screen. Ayan. Say it again. Yung malakas. Alright. Maiintindihan po natin mamaya na may mahalaga na may mga bagay kang dapat binibitawan na. Baka matagal mo itong pinangahawakan, kaya hindi mo mahawakan yung bagay na dapat itong pinangahawakan mo. Do you get what I'm saying? Okay, say it again. The power of detachment. Okay. Sabihin nga rin, detox. Ano ba ang ibig sabihin nito? Pag nabasa niyo po yan, ang kahulugan po niyan, may mga pagkakataon na kaya ka nagdi-detox o pinaigsipong salita yan ng detoxification. Alright? Anong ibig sabihin niya, Pastor? Ang ibig sabihin po niyan, may mga bagay kahalimbawa sa pagkain na hindi mo dapat kainin na. Nasundan niyo po ako? Para halimbawa, kung mataas ang sugar mo, medyo magbawas ka ng matatamis. Okay, detoxification ang tawag doon. Para yung mga toxic, yung mga toxins sa katawan natin, maalis, mawala. Tingnan nyo to. Detoxification from an intoxicating or addictive substance. Sandali nating puntahan yung kinakain natin. May mga paborito kayong pagkain, di ba? Sino dito paborito ang pares? Mami. Yeah. Masarap to kaili, di ba? Lalo na kung yung nagtitindi naghahain ng maraming taba. Yeah. Oh, more taba pa, taba, unlimited taba. Kain ka ng kain, tapos magsasuffer yung physical kasi hindi nakakabuti ang taba. Alright, kaya po sa Old Testament, si Lord, pag nagpapahandog, sabi ni Lord, ihandog nyo sa akin yung taba. Yung taba para kay Lord, kasi alam ni Lord, hindi makakabuti sa'yo yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang nagkakakain ng taba. Ano pa? Marami po sa panahon natin ngayon, nagsusulputan ng mga unlimited, mga buffet restaurant. Nandiyan pa kayo? Hindi po masama ito. Ang masama kung araw-araw ka nasa buffet restaurant. Pag sinabing detoxification from an intoxicating or addictive substance, may mga kailangan matanggal sa atin. Kaya may mga bagay na kailangan binabawasan natin or tinatanggal na natin para detoxification ang tawag po doon. Ano daw ito? A treatment intended to remove toxins and impurities from the body. Kaya may detoxification. May mga bagay na kailangan mawala dyan. Mamaya, dadaling ko po ang usapin sa spiritual kasi may mga bagay na dapat mong bitawan para may mga bagay kang mapanghawakan para sa kalalago ng iyong kalagayan bilang mananampalataya. Ready na po ba kayo? Pag-usapan natin sandali yung tinatawag ng attachment. Say with me, attachment. Lakas nyo naman. Yung mas malakas pa dyan. Pag sinabing attachment, ito yung sobrang, alam nyo yun, yung hindi mo mabitaw-bitawan. A feeling that binds one to a person or things. Pwedeng sa tao, pwedeng sa mga bagay. Nandiyan pa kayo?
Huy. Okay. Attachment sa tao, parang ganito. Sobra yung attachment mo, kaya pag nawala siya, hindi ka makamove on. Mga kabataan, maging sa mga nanonood, akala mo, siya na. Paasa lang pala. Sobra attachment di ba? Pag sinabing attachment, sa tao, yung bang sasabihin mo sa kanya, hindi ako makakain ng wala ka. Hindi ako makakatulog kasi naiisip kita. Nandiyan pa kayo? Parang kulang ako pag wala ka. Dahil ikaw ang kakumpletuhan ng buhay ko. Ganyan lang, pag bago pa, pag matagal na kayo mag-asawa, magkakagalit din kayo. Pag matagal na nagsasama, nagkagalit. Kumain ka mag-isa mo. Ganyan na. Matulog ka mag-isa mo. Pag nagkagalit si Mrs. nasa kwarto, si Mr. nasa sofa. Say with me, attachment. Pag-usapan natin sandali, ilalatag ko lang po sa inyo na mabilis yung mga bagay na kung saan naa-attach ang maraming tao. Ready na ba kayo? Tanungin mo katabi mo, ready ka na ba masaktan? Ready na? Lahat ng ready, pumalakpak na malakas. Attachment. Maraming tao, attachment daw sa tinatawag na material things. Attachment to material things, hindi ko po sinasabi na masama ang mga material na bagay. Pero, say with me, pero, kung yung mga bagay na ito ang nagiging dahilan para mapalayo ka sa Diyos, sasabihin ko po sa inyo, bitawan mo itong mga bagay na to. Hamon nang wala ka ng mga material things, basta may Diyos ka. Kesa naman nasa yung lahat ng material things, wala ka naman Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Ibig sabihin, maraming tao attached sa maraming bagay sa mundong ito. Ulitin ko hindi po masama yan. Kaya lang, wag namang sobrang attachment mo dyan kesa sa Diyos. Ano pa? Attachment to relationships. Ito yung sinasabi ko kanina. Sobrang attached mo sa tao. Kaya po kapag sobrang attached mo sa tao, mas mahal mo na yan kaysa sa Diyos. Maniwala po kayo sa akin, tatanggalin yan sa'yo ng Diyos. Ngayon, kung gusto mong matanggal sa'yo yun, di mahalin mo na sobra. Hindi na ko ano iba. Attachment to relationships. Ano pa? Ito, mabigat ito ha. Tingnan nyo ha. Maraming tao sa panahon natin nagkakaganito. Attachment to personal achievements. Masama ba, pastor, na ma-achieve ko yung bagay na gusto ko? Hindi. Ang problema sa maraming tao, sinasabi ng iba na kaya ako naabot, kaya ako ganito, dahil sa pagsisikap ko. Totoo naman, pag nagsikap ka, may makukuha kang resulta. Pero huwag namang mangyari na dahil ginawa mo ito, nakalimutan mo ang Diyos ang nagkaloob nito sa'yo. Amen. Kaya mas mainam nang masabi ng iba na narating mo yung ganitong bagay kaysa sinabi mong ako ito dahil nagtrabaho ako para dito. Detachment to personal achievements. Say with me, detachment. Lakasan nyo naman. Ang detachment kung binabanggit ko is not about rejecting the world or relationships. Hindi Hindi ko po sinabing i-reject nyo yung mundong ito. O baliwalain. Or relationships. But rather, prioritizing God. Yun yung sinasabi ko po na mag-detach tayo sa maraming bagay dito. Sa halip, i-prioritize mo ang Diyos. Ulitin natin. But rather, prioritizing God above all else. Allowing us, listen very carefully, allowing us to use worldly things without being controlled by them. Pwede pala na marami ka ng material things sa mundong ito pero hindi ka kontrolado nito. Pwede palang marami kang pera pero hindi ka kontrolado ng pera. Pwede rin namang wala kang pera, ibig sabihin wala kang kukontroling pera. Pero wala yung attachment mo, ibig sabihin kahit wala kang pera. Yung ibig sabihin walang attachment mo sa pera, hindi ka attach sa pera, kaya mong pumalakpak na malakas sa Diyos kahit wala kang pera. Sumisigaw pa. Ibig sabihin, pwede pala yun. Makikita lamang natin na attach ka sa bagay na ito kapag wala kang pera, mukha kang manok na may sipon. Parang lulugo-lugo, di ba? Tapos pag kinausap mo, huwag mo ako usapin, mainit ang ulo ko. Andiyan pa ba kayo? Kaya si Jesus gumamit ng ganito pangungusap. Are you ready? Si Jesus po nagsabi nito sa Matthew 6:6,
verses 19 to 21, kinuha ko po ito sa English Standard Version. Sabi dito, do not lay up for yourselves treasures on earth. Say with me, do not. Do not. Lakasan nyo. Pag sinabing huwag, huwag! Hindi po ito optional. It is a commandment of God. Huwag kang mag-impok ng kayamanan sa mundong ito dahil, tanyo kung bakit? Where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Ano pa? But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Huwag kang mag-impok dito, may papasok na magnanakaw. Huwag kang masyado nagtatabi ng pera sa ilalim ng lupa, aamagin. Sa halip, si Jason, Mila, alam mo na, may tinatagong pera yan sa ilalim ng lupa. Ano ba, sabi ni Jesus? Ito, powerful to, tingnan nyo. For where your treasure is, there your heart will be also. Ipinapakita na sinasabi at ginagawa natin kung nasaan ang puso mo at kung nakanino ang puso mo. Hindi usapin kung ano ang meron ka sa mundong ito. Ang usapin kung nakanino ka habang nasa mundong ito. Tanong mo katabi mo, kanino ka ba? Di ba? Kanino ba tayo? Kay pastor daw, sabi ni Jason. Tuloy natin ha. Nang sabihin ito ni Jesus, for where your treasure is, there your heart will be also. Ipinapakita kasi, kung ano yung pinapahalagahan mo, nandun ang puso mo. Amen. Yung bang pagdilat pa lang ng mata mo, ipapakita na ng ginagawa mo kung ano mahalaga sa'yo. Nasa may cellphone ko. Nandiyan pa kayo? Tuloy natin ha. Pag-usapan natin sandali, ang dinaanan ko lang po yun, ngayon himayin natin ng bahagya. Area, say with me, areas of attachment. Ayan, ulitin ko yung tanong ko kanina, ready na ba kayo? Ayun lang, dalawa na lang nag-amen. Ready na ba kayo? Handa na ba kayo masaktan? Talaga Sige. Maraming tao attached sa mga bagay na to. Hindi ko sinasabing masama ito pero kaiingat tayo dahil baka itong mga bagay na to ang naglalayo na sa'yo sa Diyos. Anong ibig ko sabihin? Areas of attachment. Number 1, material possessions. Hindi masama, marami kang material possessions. Okay po ako dyan. Ang problema lang, magkakaproblema tayo kapag yung possessions mo, mas mahal mo na kaysa sa Diyos mo. Ano ibig sabihin yan? Pag masyado natin minamahal yung mga bagay sa mundo ito, halimbawa, pera. Alam niyo po ba na ang pera hindi dapat kinukontrol ka? Ikaw ang dapat kumukontrol sa pera. Dahil kung paano mo kinokontrol ang pera, pinapakita natin dito kung gaano tayo pwede pagtiwalaan ng Diyos. Tingnan niyo po ito Maraming mayaman hindi makatulog. Tanong niyo kung bakit? Maraming tao mayaman, nakaimpok ang pera sa bangko. Tanong niyo kung ba't hindi makatulog? Nag-aalala, baka mabankrupt yung bangko. Kaya gayahin niyo si Jason, binabaon sa lupa. Di ba? Maraming tao, mayaman, maraming nung material possessions. Ulitin ko, don't get me wrong hindi po ito masama. Ang masama pag mas mahalaga na ito kaysa sa Diyos. Mas mahalaga na ito para sa'yo kaysa sa Diyos. Ang sarap kaya nung may sasakyan ka, nung may mga bagay na na-enjoy mo yung pamumuhay sa mundong ito, na ginagamit mo yung pagpapala sa'yo ng Diyos. Kaya sabi ko po kanina, pwedeng meron ka ng mga bagay na to, pero hindi ka kontrolado nito. Amen. Yung bang kahit nawawalan ka ng pera, okay ka pa rin. Tingnan mo yung katabi mo, pakiramdaman mo lang. Pakiramdaman mo kung mukhang may pera o wala. Hindi nahahalata sa mga mananampalataya kasi wala ng pera, malakas pang pumalakpak, malakas pang sumigaw, malakas pang mag-amen. Kaya sabi ko, pakiramdaman nyo lang, Material possessions, ibinibigay ng Diyos yan. Alam niyo po, alam naman ng Diyos yung kailangan natin, pero alam ng Diyos, kung pag ibinigay niya, hindi kanya mapagkakatiwalaan dito, hindi pa ibibigay pag hindi mo pa kayang i-manage. Simple lang sa Diyos, pagpalain ka talaga. Ang problema, karapat dapat na ba ibigay sa iyo ito ng Diyos? Baka mamaya, pag nagkaroon ka ng BMW Junior, wala ka na susunod na linggo. Kaya tricycle muna ni Karen ang pinapagamit sa iyo.
Ganun po yun. So huwag masyado attachment. Do you get what I'm saying? Ha? Huwag masyado attachment sa mga bagay na to. Hindi ito dapat nakaka-apekto sa inyo. Pansinin nyo ha. Kapag attach ka sa mga bagay, tapos nawalan ka nito, pansinin mo, apektado ka. Totoo, hindi? Totoo. Pinapakita ng attitude mo, ng reaction mo, yung sobrang attachment mo sa pera. Ulitin ko, hindi po masama ang pera. Pero ang tao naghahangad ng pera dahil may mabibili ang pera. Amen. Subukan mong bumili, tapos ngitian mo, pakukulong ka. Ngiti-ngiti, magbayad ka. Di ba? So, anong ibig sabihin dito? Ito pa, saan attach or areas of attachment? Number 1, material possessions. Number 2, yung tinatawag mong relationships. Gusto ng Panginoon, maayos tayo makipagrelasyon. Pero kapag naman mas mahal mo na yung karelasyon mo kaysa sa Diyos, hindi po itong kalooban ng Diyos para sa iyo. Nandiyan pa kayo? Yung sobrang buhos na buhos ka sa Kanya. Kaya lagi ko po sinasabi, alam nyo naman lahat ito, si Glory My Love po yung number 2 ko lang. Kung katabi nyo asawa mo, sabi mo number 2 lang din kita ha. Dahil ang number 1 ay si Lord. Yung mga single dyan, dapat si Lord ang number 1 sa inyo ha. Andiyan pa ba kayo? Relationship. Pansinin nyo, pagka nawala siya, actually, ang dapat na kumukumpleto sa'yo, hindi yung partner mo, hindi yung asawa mo, hindi yung karelasyon mo. Dapat ang kumukumpleto sa'yo, ang Diyos. Dapat ang kabuuan mo, kaya kabuo dahil sa Diyos, hindi dahil sa Kanya. Di ba, pansinin nyo yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend na napaka-sweet. Naniniwala ba kayo dito? Hindi siya makakakain kung wala'y boyfriend niya. Di ba? Sabi lang yun. Kaya mo naman kumain ng wala siya. Tapos sasabihin mo, hindi ako makatulog, naaalala kita. Eh di wag mo alalahanin. Bola lang yun. Ako to, mga lalaki na to, maniwala kayo. Joke lang po, joke lang. Huwag masyado yung attachment sa relationship. Bagamat tinuturuan tayo ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. And love your neighbor as you love yourself. Okay po yun. Pero tandaan niyo po ito, pag mas mahal mo na yung kapwa mo kaysa sa Diyos, inuna ng Diyos siya muna bago yung katabi mo. Bago yung kapwa mo. Nandiyan pa ba kayo? Masyado tayo minsan, lalo po ang Pilipino, masentimiento. Tama? Lalo nakasama matagal, tas nawala. Ganitong oras, nagkakape kami. Ganitong oras, kasama ko siya. Mag-move on ka! Totoo naman, di ba? Pag nawawalan tayo nung alam niyo sobrang attachment mo sa kanya, aso nga, iniiyakan natin, di ba? Kaysa naman ikaw yung iyakan ng aso mo. Di ba? Amo na ikaw yung umiyak sa kanya. Ano ibig ko sabihin? Dapat alam natin kung paano tayo nakikipagrelasyon. Okay? Pangatlo, yung tinatawag na personal achievements. Ayan. Areas of attachment. Yung bang sobra na yung, alam mo yung tingin mo sa sarili mo, kaya ako naabot ito. Ayan. Nandiyan pa kayo? Walang tumulong sa akin. Ayan. Natatandaan ko yung mga nagmaliit sa akin nung araw. Amen? Pag sinabi personal achievement, i-acknowledge natin, kaya mo narating yan, kaya ka ganyan, kaya ka nandyan, dahil kalooban ng Diyos sa'yo yan. Amen? Oo. Ako po, ang pangarap ko nun, maging piloto eh. Lumanding lang po aeroplano kay Glory My Love kaya... maganda yung plano, pero hindi may magandang plano ang Diyos. Okay, so ito yung aking kalagayan ngayon, ito yung pinagpapasalamat ko sa Diyos. Na maraming tao na pagpapalan ng salita ng Diyos dahil naipapahayag ng buong laya ang salita ng Diyos. Amen. Bigyan ko kayo ng praise report kahapon po. Nasa Oliveros kami. Kasama ko si Karen, si Eman, si Mia, si Harold, tsaka si Glory My Love. Pateros pala, Pateros. Sa Pateros, grabe yung ginawa ng Diyos po doon. Kung nandun po kayo, para kayo na born again ulit. Tapos po, ibang church po kasi yun eh. Yung kaibigan kong pastor nakaupo. Pagkatapos ko mag-speak, pag upo ko sa tabi niya, sabi, Pastor, mag-speak ka sa church namin bukas. Kaya pagkatapos po ng benediction, mawawala na po ako, pupunta na akong Pasig. Mag-speak po ako ng 2:00. Palakpakan naman natin doon si Lord. Sama kayo?
Ang dami nyo eh. Tuloy natin. Pag sinabing personal achievements, lagi natin kikilanin, Lord, kung ano man po yung sitwasyon ko ngayon, kalagayan ko ngayon, naabot ko ngayon, it's all by the grace of God. Palakpakan natin doon si Lord. So huwag masyado attachment sa mga bagay sa mundong ito kasi may benefits of detachment. Pag-usapan natin ito. Ano ba ang benepisyo pag na-detach ka sa mga bagay na to? Ready na kayo? Ready na kayo? Ang benepisyo pag na-detach ka sa mga bagay na hindi ka dapat attach. Number one, meron kang inner peace. Yun. Yung bang, kung yung sobrang yaman, hindi makatulog dahil sobrang dami ng pera, ikaw naman, ala kang ang pera, naghihili ka pa. May inner peace. Yung punda mo, lalaban na kinabukasan. Di ba? Yung inner peace na sinasabi dito, natutulog ka ng payapa. Nakalimutan mo mang ilak yung pinto, walang papasok na magnanakaw. Alang mananakaw eh. Nakuha niyo? Say with me, inner peace. Bigyan mo ng pabor ang sarili mo para maranasan mo yung inner peace, mag-detach ka sa maraming bagay sa ibabaw ng mundo ito. Huwag kang titingin sa kapitbahay nyo. Sila dumarating appliances, ang dami dumadating na kagamitan, tapos nag-iisip ka, smuggler siguro to, mga ganun. Gun runner yata itong kapitbahay ko. Bigyan mo ng pabor yung sarili mo na magkaroon ka ng inner peace dahil wala kang attachment sa mga bagay sa mundo ito. Nandiyan ba kayo? Dahil pag may Jesus ka, pag may Kristo ka, napakayaman mong mananampalataya. Tingnan mo yung katabi mo, mayaman yan. Amen. Ano pa? Pangalawa, mabilis lang naman, ano? Pangalawa, pagka ang benefits of detachment, meron kang greater compassion. Say with me, greater compassion. Ano ba yan? Yung bang wala sa mga bagay na to. Hindi nakadepende sa mga bagay na to yung pagsaserve mo kay Lord. Di ba? Lalo ka pa magpupunyagi na mapaglingkuran ng Panginoon sa pamagitan ng buhay mo. Meron kang greater compassion para sa Diyos. Amen. Ito yung dapat na taglayin nating katangian dahil benepisyo po ito pag na-detach tayo sa mga bagay na to. Ulitin ko pag nag-detach ka sa maraming bagay sa mundo ito, ikaw mismo nagbigay ng pabor sa sarili mo. Maranasan mo yung inner peace at yung greater compassion and lastly, magkakaroon ka nito. Tanin nyo kung ano? Lakas nyo. Yung tinatawag na spiritual growth. Lalago ka na sana eh. Kaya lang, napigilan ka o napipigilan ka ng mga bagay na meron sa ibabaw ng mundong ito. Lalago ka na sana. Kaya lang, may mga bagay na ito yung nagiging hadlang para magkaroon ka ng spiritual growth. Tingin po kayo sa akin, kayo po nakakaalam ng mga bagay kung saan kayo naka-attach pa hanggang sa mga oras na to. Baka yung ginagawa mong ito yung nagiging dahilan para mapigilan na spiritual growth mo. Let me tell you. Let me tell you this. Hindi iyan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Dahil ang kalooban ng Diyos sa atin, lumago tayo sa kalagayan natin bilang mga mananampalataya, magamit tayo ng Panginoon para lumago din ang iba sa kanilang pananampalataya. Amen. Tingnan niyo po ito. Spiritual growth is not about emptiness, but rather a conscious choice to prioritize God's love above all else, leading to a richer and more fulfilling life. Palakpakan natin sa alam niyo po, merong kapangyarihan pag na-detach ka sa mga bagay na to. May experience mo yung inner peace. Ano pa isa? Greater compassion. And lastly, kakaroon ka na tinatawag spiritual growth. Tingin po kayo sa akin. Hindi ko po alam kung ano yung mga bagay na pinagkakaabalahan nyo. Pero isa lang ang alam ko. Kapag sobra ang attachment mo sa mga bagay na ito, at higit na ito kaysa sa bagay na inuukol mo sa Diyos, pipigilan ka nito para ma-experience mo yung inner peace, yung spiritual growth, and greater compassion. Baligtarin natin. I-prioritize natin ang Diyos. Mag-detach tayo sa mga bagay na to para magkaroon ka ng spiritual na paglago bilang mananampalataya na tinawag ng Diyos at gagamitin ng Diyos. Amen. Dahan-dahan ka ngayon tumayo sa harap ng Panginoon.
ngayon, sa pagtayo mo sa harap ni Lord, pikit ka lang. Tapos, sabihin mo sa Panginoon, pwede kang mag-sorry, pwede kang magsabi sa Kanya mga bagay, Lord, this time, mas pagbubutihan ko pakikipagrelasyon sa iyo. Pwede mo sabihin sa Diyos, Lord, this time, bibitawan ko yung mga bagay na to na nagiging dahilan, kaya nagiging hadlang ang paglago ko sa iyo, Panginoon. Pwede mo sabihin, Panginoon, this time, pagbubutihin ko ang aking kalagayan bilang mananampalataya. Pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, this time, ikaw lang ang lagi kong ipapriority. Sige lang, kausapin mo si Lord. Sa kabanalan mo, biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Panginoon, lumalapit po kami sa iyong harapan bago namin tanggapin ang tinapay at wine na simbolo na yung katawan at dugo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Inihiling po namin patuloy mo siya sa atin ang aming mga puso. Linisin mo po kami, hugasan sa aming mga kasalanan at marapatin sa iyo pong harapan sa umaga po ito. Ang hapag ng